Ang mabuting balita ayon kay Juan. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at nanirahan sa piling natin. Sinulat ang ebanghelyong ito upang ang mga mambabasa ay sumampalatayang si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sa gayon, magkakaroon sila ng buhay. Kapitulo 20, talatang 31. Pagkatapos ng paunang salita na nag-uugnay sa salita ng Diyos at kay Jesus, ang unang bahagi nito ay naglalahad ng iba't ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong Mesyas o tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sumusunod dito ang mga paliwanag sa mga himala. Sa bahaging ito, inilalahad kung paano ang ilan ay naniwala kay Jesus at naging mga tagasunod niya. Ang iba naman ay ayaw maniwala, bagkos sinalungat pa siya. Nakatala sa kabanatang 13 hanggang 17, ang malapit na pakikisama ni Jesus sa kanyang mga alagad, lalo na noong gabi bago siya dakpin. Sa gabing ito na bisperas ng pagpapako sa kanya sa krus, pinalakas niya ang kanilang loob para maging handa sila sa mga mangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat kung paano siya dinakip at nilitis. Isinalaysay rin ang pagpapako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang maraming pagpapakita sa mga alagad matapos siyang mabuhay na muli. Ang kasaysayan ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, Kapitulo 8, mga talatang 1 hanggang 11, ay nakapaloob sa mga saklong sapagkat wala ito sa maraming manuskrito at mga unang salin bagamat kasama sa ibang kasulatan. Dito ay binibigyan diin ang kaloob na buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Isang kaloob na nagpapasimula ngayon at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang isang katangi-tanging tampok dito ay ang paggamit ng karaniwang bagay sa pang-araw-araw na buhay para sumagisag at magturo ng mga katotohanang espiritual tulad ng tubig, tinapay, ilaw, ang pastol at kanyang mga tupa, at ang puno ng ubas at ang bunga nito. Kapitulo 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak.
Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesyas. Kung gayo'y sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako ay nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismohan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig, upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumaba buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko to, at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang itinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya ay sinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, sumunod ka sa akin.
Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta." "May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Kapitulo 2. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Dooy may 6 na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang inainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad, at sila'y nanatili roong ilang araw. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit ng lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw."
Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niyang silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Kapitulo 3. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanyang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanglibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon,
kasama nila at nagbautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanyang lahat." Sumagot si Juan, "Walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinasabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila, at ako namay mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Kapitulo 4. Nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismuhan si Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangang sa Samaria siya ay magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sychar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po ibigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauuhaw ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus.
Wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, Nalalaman ko pong paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinasabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, Ako ay may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin, at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nagaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba, at kayo ang nagaani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa dampay, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Kapitulo 5. Pagkaraan ito ay dumating ang pista ng mga Hudyo, at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon na ang may sakit, at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo, sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking ama ay patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak, at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama, at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng ama.
ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isipin ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?